Ayan, no? Nakikita ko lang sa inyo. Ayan, no? Ayan, no? Tahimik yung pulis. Ayan, no? Yan yung mobile ng SMNI. Doon sa likod nung, nagsasayawan. Bandang huli nga, sa labas pa yan, eh. Ayan, no? Yung pulis, tahimik lang. Ayan, no? Nasa labas lang. Hindi siya nang gugulo. Naka-monitor lang. Ayan, nagsasayawan sila. Ayan. So, wala silang problema. Masaya pa sila, nagsasayawan. Ayan. Kita nyo? Saya nila, sayawan. O sige, kantahan. Di ba? Sa kabila ng warrant of arrest. O ayan, no? Ayan. Yan po yung compound ni Kibuloy dyan sa Davao, sa tabi ng airport. Tabi-tabi ng airport lang yan. So, ayan, no? Ayan. So, ayan. Nakita ninyo? Ha? Kaya ko pinakikita, yan po yung simbolo ng kanilang kasiyahan. Di ba? Hindi naman sila nalulungkot. Nakakantahan pa nga, nagsayawan pa nga eh. Di ba? Sa kabila ng seryosong court order. Kaya ko sinabing seryoso kasi ang warrant of arrest, hindi yan basta-basta binibigay ng korte kung walang basihan. So, tinuturing ko na seryosong dokumento ang warrant of arrest dahil yan ay court order pagsunod sa batas. Okay? Pero itong mga supporters ni Kibuloy, masaya, di ba? Nagsasayawan, kakantahan, di ba? At ibig sabihin nito, alam nila na anytime pwedeng ma-aresto si Kibuloy at kanyang kasamahan dahil sa sexual harassment, child abuse, at yung multiple human trafficking na nakapending, nakapile ang kaso sa Pasig RTC, yung nasa Davao, ililipat na dito sa Quezon City dahil merong Supreme Court order, ilipat sa Maynila ang paglilitis ng kaso. So, kaya sinasabi kong seryoso yung mga dokumento, pero sa kabila ng pagiging seryosong yan, parang ginagawang picnic pa, parang ginagawang katatawanan pa ng mga member ni Kibuloy. Ay, yung kasi ang kultura nila. Well, bahala sila, karapatan nila yun. Pero hindi yan makukuha sa drama, kantahan, kantsawan, o anumang kahinatngan ng mga pag-arrestong ito para mawala yung warrant of arrest at yung mga kaso. Kasi ang kaso nakabinbin sa korte at mabigat yung mga akusasyon. Yung pagpapatunay, ibang isyo. Paano kontrahin yan? Ibang isyo. Hindi ko na i-discuss ang merito ng kaso kasi bahala na ang korte dyan. Okay? So, ganito ngayon. Sabi nila, makadiyos sila. Sabi nila, makatao sila. Pero itong court order yan ay naaayon sa kapangyarihan ng korte sa ating mga batas na umiiral. Di ba dapat nire-respeto yan? Sumurrender or magpahuli. Pero hindi po eh. Ginamit or nagpagamit ang mga member para harangan ng mga pulis. Tulad ng aking ibang topic na kahapon, nagkaroon pa nga ng pagbomba ng tubig na galing sa kampo ni Kibuloy, yung tubig na ibinuhos dun sa mga pulis. Tapos nagkapaluan, nagkano. So, ang akin pong sinasabi rito, hindi naman nila sinuseryoso yung warat. Hindi nila kinikilala ang warat. Kasi nag-i-enjoy pa sila eh. At bahagi yan na siguro kanilang pagbibigay ng proteksyon sa kanilang paniniwalaan si Kibuloy walang kinalaman. Ay lahat naman tayo, wala namang makakapagsabing guilty si Kibuloy. Talagang under trial pa yan. Inosente pa yan until now. Ngayon, ang tanong, mananatili ba at kaya bang tanggapin ng pulis ang laging ganitong sitwasyon na sila'y nabumbuban ng tubig o nasasaktan? Palagay ko sa susunod na mga operation mag-iiba na. Hindi na papayag ang pulis na sila'y gaganunin. Itong nangyari sa operation ng SAP at ng mga pulis Davao, kanila lang sa tingin ko rito bilang dating police reporter at dating NBI reporter, ito'y kanilang tinansya lang. Sinubukan lang nila yung lakas at response ng mga member ni Kibuloy. Sa susunod, hindi na papayag ang pulis dyan. Tandaan nyo sinasabi ko. Mag-iiba na ang kwento pagka sa susunod na operation. Kasi warrant of arrest ito na hindi pwedeng hindi ipapatupad ng PNP dahil sila ang inutusan.
Alam ng PNP na sila ay tinitira ngayon. Alam ng PNP minamahina sila. Alam ng PNP naisahan sila ng mga kampo ni Kibuloy. So, ang tingin ninyo sa susunod, papayag pa yung mga yan? Palagay ko hindi na. At kung sila'y papayag man, sa susunod na sila ay lait-laitin, duro-duruin, at hindi irespeto ng mga member ng Kibuloy, abay ibang issue na yan. Kaya tandaan nyo ang susunod. Paghandaan ninyo yan. Okay, hindi ito pananakot. Ito yung aking personal na assessment at opinion. Sa susunod na operasyon, iba na ho ang mangyayari dyan. Ako naniniwala, hindi napapayag ang pulis sa ganyang sitwasyon. Palagay ko magkaka-arestuhan na sa susunod. Kasi ako naniniwala, may kapangyarihan ang otoridad, ang PNP, na arestuhin ang haharang sa kanila. Kasi yan ay obstruction of justice. Ang mga membro ni Kibuloy, pag gumawa ulit sila ng marahas na pamamaraan na against authority, PNP, pwede na silang arestuhin. Okay? Sabi ko nga sa inyo, hindi makukuha sa drama, hindi makukuha sa kantahan, hindi makukuha sa sayawan. Seryoso ang pulis na sumusunod sa court order. Ngayon, kung akala nyo fake news ang aking tinatalakay, di subukan nyo. Subukan nyong iharas ulit ninyo ang PNP. Subukan ninyong kuyugin ulit ninyo ang PNP. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ako, sinasabi ko ito, inuulit ko, akin lang opinion at interpretation. Dahil kung minsan naargabyado ang pulis, minsan naisahan ng pulis, sa susunod o pangalawa, kung anumang susunod na mga operasyon, hindi na ho sila papayag niyan. Kasi dala nila Estado, karangalan ng Estado, karangalan ng Philippine law, karangalan ng court order, karangalan ng bawat pulis bilang law enforcement agency. Yan ang justification na sinasabi kong sa susunod mag-iiba na ang galaw. Kung naging mainit itong unang operation, mas magiging mainit pag hindi nagbago. Kasi ako naniniwala, magkaka-arestuhan. Kahit walang warrant of arrest, pwedeng arestuhin ang mananakit sa pulis. Kahit walang warrant of arrest, pwedeng arestuhin ang haharang at paniniwalaang magiging obstruction of justice ang pwedeng kaharapin. Ngayon, pwedeng hindi pa sila kasuhan yan. Pagbibigyan pa sila. Naiintindihan pa yan ang pulis. Pero sa susunod, pagka naging physical, naging walang control ang crowd ng mga member, wala akong pinag-uusapan babae o lalaki, pagka karapatan ng pulis gagawin nila yan. Tandaan nyo, abangan natin. Kaya kaabang-abang, marami pa ito. Hindi ko kayo tinatakot. Ulitin ko, ang aking paniniwala, mas matindi, magiging iba ang susunod na operation. Kaya yung walang kinalaman dyan, o wala talaga, o asyoso lang, o wala talaga kayong kinalaman sa kasong yan, kung ano man, ingat kayo. Hindi napapayag ang pulis na sila ay laging binabastos ng sibilyan.